ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Akala ko ang puso ko. Dear Mr. Romantico, ako po si Oswald ng Fairview, Quezon City. Isa po ako sa masugid na listener ng inyong programa at hindi ko inaasang darating ang pagkakataong ako naman ang magsasalaysay ng aking love life. At gusto kong umpisahan ang aking kwento sa puntong pagod na ako sa paulit-ulit at nakababagot na pangyayari bawat araw. Dating payapat tahimik ang aking mundo, subalit ito'y naging magulot maingay nang dumating sa buhay ko ang aking nakaririnding kasintahan. Umiral na naman ang pagkaparanoid mo. Bakit ba yan laging sinasabi mo? Palibasa wala ka na maisip na palusot? Hindi ako nagpapalusot dahil hindi rin ako nagsisinungaling. Advance ka lang kung mag-isip eh. Nilalagyan mo ng mali siyang lahat ng nakikita mo. Sus, obvious naman. Lagi siya pumupuso sa mga post mo sa Facebook. At ang gaganda lagi ng comment niya, ha? Tapos, pupusuan mo rin. Hindi lang siya, Debbie. Marami sila. Kahit na. Iba talagang kutob ko sa malditang yun eh. Dahil ikaw lang ang nag-iisip ng masama. Puro negative ang iniisip at lumalabas sa bibig mo. O bakit yun naman ang totoo ha? Ayaw mo lang aminin. Problema mo na yan. Kung ayaw mong maniwala sa akin. Ganito na lang, Oswald. Ibigay mo sa akin ang password ng Facebook mo. Ibinigay ko na sa iyo noon, di ba? Pero ano ginawa mo? Lahat ng kaibigan kong babaeng pinagsasalosan mo, nakablock na. Tapos yung iba, inaway mo pa. Ang dami kong kaibigan at kamag-anak na nagalit at nagtampo sa akin dahil sa kagagahan mo. May nakita kaya ako ron? Nilalandi ka ng isa mong kachat? Pero nakita mo rin bang nakikipaglandian ako sa kanya? Hindi naman, di ba? Malay ko ba kung meron kang fake account at naroong lahat yung mga babae mo? Debbie, kung wala kang tiwala sa akin at hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko, huwag mo na lang akong kausapin. Sa totoo lang, pagod na akong unawain at pagpasensyahan ka. Ay, ano nga ang gusto mo mangyari? Aba, ikaw? Ano ba gusto mo? Sabihin mo lang at madali akong kausap. Sa tono ng pananalita mo, parang gusto mo na makipag-break sa akin, ha? Para ano, ha? Para maging malaya ka sa pambababae mo? Ayoko na talaga, Debbie. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit nating pagtatalo. Okay sana kung may nangyayaring maganda sa pag-aaway natin. Ang kaso, lalo kang nagiging paranoid. Kasi nga may tinatago ka sa akin, kaya ilabas mo na. Ako, sasayangin ko lang ang oras ko sa'yo. Diyan ka na nga. Teka nga, sandali sa pupunta. Bumalik ka dito. Sandali lang, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Kinakausap pa kita, kaya wag mo ko tinatalikuran. Wala kang kwenta kausap. Naririndi na ako sa paulit-ulit mong litanya. Sinasadya mo awayin ako para makakita ka ng dahilan maghiwalay tayo. Hindi ako kundi ikaw ang lagi nag-uumpisa ng away. At kung lagi tayong ganito, mas mabuti pa mag-break na lang tayo.
Pare, dahan-dahan lang. Ang bilis mo namang tumagay. Baka malising ka kagad yan. Dito ko lang talaga pwedeng ibusan sama ng loob ko. Para namang hindi ka sanay. Ang tagal nyo ng ganyan. Yun nga ang akala ko, Paolo, na masasanay din ako. Ang kaso napapagod na ako eh. Gusto ko nang sumuko. Oswald, mahal mo ba talaga si Debbie? Tatagal ba naman ako sa ugali niya kung hindi ko siya mahal? Oh, yun naman pala eh. Magtiis ka na lang. Ewan ko. Bahala na. Basta't gusto ko namang makawala sa miserable kong kalagayan. Mr. Romantico. Mr. Romantico, mag-isang taon na kaming magkasintahan ni Debbie. At sa loob ng panahon yun, daig pa namin ang aso't pusa na laging nagbabangayan. Tiniis ko ang ganong sitwasyon hanggang sa dumating ang bayaning sasagip sa akin mula sa aking miserableng kalagayan. Ngayon ka lang, anak. Pasensya na po, Mama. Ang dami ko pa kasing inasikaso. Pinilit ko talagang matapos ka agad para nga makauwi ako. Hindi na nga ako nakapunta sa burol at libing ni Papa. Kaya nga, sinikap ko makarating dito bago mag 40 days. Ano ba talagang plano mo? Dito ka na ba for good o babalik ka pa sa California? Pag-uusapan na lang po namin ni Oswald ang bagay na yan. Itutuloy mo pa rin ba ang pagtupad sa kasunduan? Hindi ko po pwedeng biguin si Papa. Lalo na ngayon, wala na siya. Hindi matatahimik ang kaluluwa niya. Ay, pero alam mo bang may girlfriend na si Oswald? Kaya nga eh, kailangan namin mag-usap. At kung hindi siya papayag, wala na po akong magagawa. Fatima, mas maganda ka pala sa personal. At bolero ka pala. Hindi, totoo lang yung sinasabi ko. Maganda ka talaga. Sana pala, last year pa tayo nagkakilala. Actually, dapat nga after 2 years pa ako uuwi. Eh kaso, biglaan yung pagkamatay ni Papa. Kung hindi pa namatay ang papa mo, hindi mo hahanapin sa Facebook ang pangalan ko. Nabanggit na ba sa'yo ng tatay mo yung kasunduan nila ni Papa? Matagal na niya yung sinasabi pero ayoko ng ganun dahil hindi nadidiktahan ang puso. Kung ganun, hindi ka papayag. Oo, pero ngayon nakita na tayo. Parang gusto kong baligtarin ang ikot ng aking mundo. Kamusta naman ang pag-uusap mo? Okay naman tayo. Maganda siya, matalino, mabait, at disenteng kausap. Eh, ikaw lang naman kasi yung hindi ka makapaghintay. Eh, tuloy yung napala mo. Nagdudusa ka, nagtitiis sa bungangeran mong girlfriend. Kasalanan ko ba kung nagmana ako sa inyo? Bungangera din naman si inay, di po ba? Kaya nga, huwag mo na akong gayahin. Kalimutan mo na si Debbie. Si Pati mo na lang ang ipalit mo. Hindi po yun ganun kadali tayo. Sigurado pong may magaganap na World War III kapag ginawa ko yun. Mr. Romantico. Mr. Romantico, halos 1 buwan pa lang kaming magkakilala ni Fatima bago kami nagkita kaya wala akong ganong expectation mula sa kanya.
Subalit nang magtamang aming paningin, biglang napaindak ang aking puso. Sumigla ang aking pagod at bagot na damdamin. Oh, anong nangyari sa pagkikita nyo? Okay lang po, Mama. Ang pagkakaalam ko ay may girlfriend na siya. Yun kasi ang sabi sa akin ng tatay niya. Oo nga, ganun na nga po. Paano yan? Mukhang malabong mangyari ang kagustuhan ng papa mo. Ma, wala sa akin yung problema. Kaya ipapaubaya ko na kay Oswald ang bagay niyan. Pero ikaw ang lalabas na kontrabida niyan. Kaya pag-isipan nung mabuti, anak. Pwede ka pang umatras. Tsaka ko na lang po problemahin yun. Hihintayin ko na lang po yung mga sunod na mangyayari. Akala ko ba hindi ka sangayon sa fixed marriage? Depende sa sitwasyon. Barang sagot mo ngayon At napapansin ko kakaiba ang iyong aura. Don't tell me, in love ka na kay Fatima. Siguro nga, para kasing na-love at first sight ako sa kanya. Paano na si Debbie? Sigurado malaking gulo yan, pare. Yun ang aking paplansyahin. Kailangan ko munang tapusin ang chapter 1 bago ko umpisa ng chapter 2. Ibig sabihin, makikipag-break ka kay Debbie? Kahit noong pa man, gusto ko nang kumalas sa kanya. Paano kung hindi siya pumayag? Kapag sinabi kong ayoko na. At wala na siyang magagawa. Gusto mo na makipag-break sa akin? Matagal na sana pero ngayon lang ako nakapagpasya. Bakit, Oswald? May nakita ka na bang ipapalit sa akin? Hindi yun ang dahilan. Ayoko na sa'yo. Hirap na ako sa ating relasyon. Mahirap bang intindihin yun? Sinungaling. Alam ko, matagal mo na ako ipinagpalit, ayaw mo lang aminin. Yan ang isang dahilan kung bakit gusto ko na makipag-break sa'yo. Lagi mo na lang akong pinagbibintangan. Yun naman talagang totoo, di ba? Likas na sa'yo ang pagiging babaero at hindi na yun magbabago. Sinaulo ka pala Ano? Babaerong pinili mong boyfriend pagkatapos magre-reklamo ka kapag may iba na ako. Ayun! O di ikaw na mismo nagsabi, may iba ka na. Pagkatapos tatanggi ka pa. Okay, fine. Total, makulit ka rin lang. Di sige. Sasabihin ko ng matagal mo nang gustong marinig. Oo. May nakita na akong ipapalit sa'yo. Ano? Masaya ka na? Hindi. Ano? Hindi ako papayag. Debbie? Over my dead body. Magkakamatayan muna kami ng babae mo bago kanya maagaw sa akin! Mr. Romantiko. Kay ng pag-ibig. Dear Mr. Romantico, batid ko namang mahihirapan akong makipag-iwalay kay Debbie dahil daig pa niya ang tuko sa pagkapit sa aming relasyon. Subalit wala na akong nakikitang dahilan upang ipagpatuloy pa ang aming paglalakbay dahil wala na rin naman itong patutunguhan. Hindi ako nagbibiro, Oswald. Papatayin ko yung babae mo kapag nagkita kami. Pero akong mamamatay sa konsumisyon kapag hindi ako nakipag-break sa'yo. Hindi ba nakikita, Debbie? Palala na tayo ng palala. Doon din tayo pupunta balang araw. Huwag na natin patagalin. Tapusin na natin ang lahat. Hindi pwede. Ayoko. Kahit anong mangyari, hindi ako makikipag-break sa'yo. At ano gusto mo? Patuloy ako magdus at magtiis? Kung talagang mahal mo ko, palalayain mo ko. At kung talagang mahal mo rin ako, patuloy mo ako uunawain at magpapasensyahan. Yun nga ang problema Hindi na kita mahal dahil inubos mo ng aking pasensya at pangunawa. Basta. Hindi ako papayag. Dahil kung ipagpapalit mo ko, guguluhin ko ang buhay niyo ng babae mo. Hindi ko kayo patatahimikin.
Matagal nang magulong buhay ko. Wala na akong katahimikan dahil masyado kang maingay. Kaya umpisa ngayon. Tapos na sa atin ang lahat. Nakipag-break na ako kay Debbie. Ano? Ang bilis naman. Ganyan ka ba talaga kadaling bumitiw sa isang relasyon? Para ka lang naghubad ng damit? Aaminin ko, Fatima. Dati kong mapaglaro sa pag-ibig. Para lang sapatos ang tingin ko sa isang babae. Mabilis ako magpalit. Si Debbie lang ang tumagal sa akin dahil siya lang ang sineryoso ko. Ano bang meron siya na wala sa mga naging babae mo? Siya lang kasing nag-iisang nagpahirap sa akin. Ang tagal ko siyang niligawan. At isinumpa ko sa aking sarili na siya ang babaeng una at huli kong mamahalin. Kung ganun, tanging siya lang yung babae na minahal mo ng totoo. Ganun nga. Pero siya rin mismo nagtulak sa akin papalayo sa kanya. Ayoko na sa kanya. Dahil ikaw na ang gusto ko. Sigurado ka ba dyan? Oo, Fatima. Sa una pa lang natin pagkikita, pakiramdam ko na love at first sight na ako sa'yo. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Dahil ang tunay na pag-ibig, merong proseso. You have to invest time and effort. Paano mo nasabi yan? Kayong hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend. Yan yung tinuro at pinayo sa akin ng mga magulang ko. Dahil nga, pinagkasundo rin sila ng lolo't lola ko eh. Naging tradisyon na yan sa pamilya namin. Magulang ang pumipili sa mapapangasawa ng anak nila. Bah, ang hirap ng ganun. Paano mo pakikisamahan ng isang taong hindi mo naman mahal? Natuturuan ng puso, Oswald. Kung gugustuhin mo, magagawa mo. Nagawa ng mga magulang ko, kaya naniniwala ako. Magagawa din natin. Sure, why not? Hindi mahirap mahalin ang isang katulad mo. Kung gusto mo ngayon pa lang, pwede na tayong magkaroon ng relasyon. Wala tayong hinahabol. Kaya hindi tayo dapat magmadali. Gaya nga nung nasabi ko, may proseso tayo na kailangan pagdaanan. Pareho nating alam na doon natin gustong pupunta. Eh bakit kailangan pa natin pagtagalin? Oo. Okay, tatanungin kita ha. Kapag nagtanim ka ng isang binhi, kinabukasan ba? Mamumunga na kaagad? Pero siyempre, hindi. Oo, ganun din ang pag-ibig. Kailangan hintayin mong sumibol ang iyong itinanim. Didiligan mo at aalagaan hanggang sa mamulaklak at magkaroon ng bunga. Mr. Romantico. Mr. Romantico, pinahanga ako ni Fatima dahil sa kakaiba niyang pananaw sa buhay. Kaya naman lalong sumidhi ang aking pagnanasa na makilala siya ng lubusan. Kabigha-bighani hindi lang ang kanyang kagandahang panlabas, kundi masigit ang kanyang kagandahang panloob. Tay, mukha pong magkakasundo kami ni Fatima. Magaling. Gusto ko yan. Pero paano si Debbie? Sigurado ka bang hindi siya manggugulo? Yun nga pong pinoproblema ko eh. Dahil siguradong mag-i-skandalo yun kapag nalaman niyang nagkakamabutihan na kami ni Fatima. O, ikaw naman kasi. Ang tigas ng ulo mo. Kung nakinig ka lang sa akin noon, di wala kang problema ngayon. Kaya nga po. Pero ako nang bahala ron. Siguruhin mo lang na hindi sila magpapangita. Dahil malaking iskandalo yun. At baka maging dahilan pa ng pag-atras ni Fatima. Hindi po, Tay. Hindi ko hayaang mangyari yun. Mamahaling ginto ang aking natikpuan. Kaya hindi ko na po hayaang mawala pa yun. Nariyan po ba si Oswald? Pumasok sa trabaho. Ang
Ang alam ko po, day off niya ngayon eh. Nagpalit na siya ng day off. Ah, ganun po ba? Siya nga po pala. Nagpalit po ba siya ng number? Hindi ko na kasi siya makontak eh. Bakit, Debbie? Manhid ka ba? Ho? O nagtatanga-tangahan ka lang? Alam mo nga yun na sa'yo ng anak ko, kaya tantanan mo siya. Nagmumukha ka lang asong habol ng habol sa kanya. Hindi po, Tatay Densyo. Hindi ako makapapayag na ibasura ako ni Oswald ng gano'n na lamang. Lalaban ako hanggang sa dulo ng aking hininga. Wala kang makukuha ang impormasyon sa akin dahil wala rin akong alam. Huwag mo na kasing pagtakpan pa yung kaibigan mo. Nag-aaksaya ka lang ng pagod at panahon dahil kahit kailan, hindi ka nababalikan ni Oswald. Wala akong pakialam. Akin lang si Oswald. Kaya hindi ko hahayaang mapunta siya sa iba. Sige lang, Debbie. Bahala ka kung gusto mong magmukhang tanga. Di tanga na akong tanga. Basta, hindi niya ako maaaring pagtaguan. Susundan ko siya kahit saang impyerno siya magpunta. Mr. Romantico. Mr. Romantico, batid ko namang hindi basta-basta susuko si Debbie. Kaya gagawin kong lahat upang siya'y maiwasan. Para kami mga batang naglalaro ng taguan. At hindi ko alam kung kailan niya ako matutunton sa lunggang aking kinaroroonan. Baka po gusto ninyong sumama sa aming pamamasyal. Siya nga naman po, Ma. Para naman malibang kayo. Huwag na. Makakaistorbo lang ako sa inyo. Okay lang po yun. Dahil gusto ko rin po makabanding ang aking future mother-in-law. Talaga lang, ha? Sigurado ka ba riyan? Siyempre naman po. Ito lang namang anak ninyong patumpik-tumpik eh. Dahil alam ko ang tamang paraan ng paglalakad. Kailangan kong maging maingat dahil baka ako matapilok at madapa. Huwag kang maglakad. Tumakbo ka na lang para makarating ka kagad sa gusto mong puntahan. Uy, ang tumatakbo ng matulin. Nahuhulog sa bangin. Napaka-peaceful ng lugar na ito. Nakaka-relax. Wala sa lugar yan. Kundi sa kung sinong yung kaulayaw. Masarap pakinggan ang huni ng mga ibon. Parang musikang nagpapaindak sa ating mga puso. Kasabay sa pagsayaw ng along sinusuyo ng dampi ng hangin. Wow! Makata ka rin pala. Ganun lang sigurong umiibig, Fatima. Parang sinasapian ng espiritu ni Francisco Balagtas. Kaso hindi si Balagtas yung idol ko. Ha? Kundi si William Shakespeare. Pareho na rin yun. Dahil si Francisco Balagtas ang Tagalog version ni William Shakespeare. Ganon. Maiba ako. Kumusta na si Debbie? Nagkakausap pa ba kayo? Hindi na. Nagpalit na ako ng number at nag-deactivate na rin ako ng FB account. Kaya pala iba yung account na ginagamit mo. Kailangan eh. Dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hanggang kailan mo naman siya pagtataguan? Kalimutan mo muna siya, Fatima. Bakit ba siya ang pinag-uusapan natin? Yung tungkol sa ating dalawang pagtuunan natin ng pansin. Nainip na kasi ko eh. Hindi pa ba pwedeng maging tayo? Oswald, tulad nga ng nasabi ko, hindi natin kailangan magmadali. Ang importante, meron na tayong mutual understanding. Marami kami pinupuntahan noon ni Oswald. At ito ang paborito niyang lugar. Sana naman magawi siya rito. Ay,
Oswald ang lalaki yun ah. Oo nga. Siya nga. At may kasama siya babae. Mukhang umaayon sa akin pagkakataon. Yari ka sa akin, maldita ka. Makikita mo, hinahanap mo. Magaling, magaling, magaling. Very good. Debbie? Oh, bakit para ka nakakita ng multo? Huh? Natatakot ka ba sa akin? Hindi ako ang dapat mong katakutan, kundi ang kasama mong aswang. Mr. Romantiko. Kay rami ng pag-ibig. Dear Mr. Romantico, marahil ngayon si Debbie ang ahas na aking iniiwasan at kinatatakutan dahil batid ko kung gaano kalakas ang kanyang kamandag. Hindi namin yun inaasahan, kaya hindi rin namin napaghandaan. At gano'n na lamang ang pagkagulantang ni Fatima nang bigla siyang tuklawin at linggisin ng dati kong kasintahan. Kanya ka, maldita ka! Bitiwan mo ko! Tama na, Debbie. Awat na. Hayop ka, hindi ka! Mamaagaw ka pa! Awat na sabi. Ano ba? Bitiwan mo buhok ni Fatima. Hindi! Kakalbuhin ko ang babaeng ito! Tumigil ka na. Ano ba? Bitiwan mo si Fatima. Hindi ko siya bibitiwan! At hindi na upubos ang buhok niya! Tama na. Hoy, huwag kayong manood. Tulungan niyo ako. Awatin natin sila. Nasaktan ka ba? Pasensya ka na. Hindi ko kasi akalaing pupunta sa rito. Okay lang. Huwag mo akong alalahanin. Bakit hindi ka lumaban? Lalo lang lalaki ang gulo kung papatulan ko siya. Kaya hinayaan mo lang nasaktan ka niya. Naunawaan ko naman siya. Dahil meron siyang malalim na pinaguhukutan ng galit niya. Kahit na, wala pa rin siyang karapatang laitin ka. Saktan niya nang walang pakundangan. Okay lang yun. Kasama na ito sa consequence na dapat kong harapin ng buong tapang. Matapang ka, Fatima. Kaya kung sakaling mangyari uli yun, dapat ka na sigurong lumaban. Oo. Lalaban ako. Pero sa ibang paraan. Hindi ako bababa sa level niya. Kung nagpakatao siya sa harap ko, magpapakatao din ako. Pero kung magpapakahayop siya, magpapakatao pa rin ako. Siya na lang ang mag-asal hayop. Pinapahanga mo talaga ako, Fatima. Tunay ngang iba ka sa lahat ng aking nakilala. Ay, grabe ka naman, Debbie. Sikat ka na dahil merong nag-video sa iskandalo ginawa mo. Alam ko po yun. Dahil nag-viral yun sa social media. Ang kaso, ikaw ang lumabas na kontrabida. Mas nakakahiya po siya. Dahil nagmukha siyang kirida. Debbie, anak. Hindi iisa ang lalaki sa mundo. Huwag mo sirain ang buhay mo sa kanya. Okay lang po yun, Nay. Dahil sisirain ko rin ang buhay niya. Sa katunayan, isa nang malaki kasiraan sa kanya ang iskandalong yun. Pero, masaya ka naman ba sa kinahinat na ng ginawa mo? Ang dami mo ng bashers. Walang problema po yun, Nay. Ang importante ay nakaganti ako kahit mapano. At umpisa lang po yun. Hindi pa ako tapos sa kanya. Kung nabubuhay ang papa mo, hindi niya palalagpasin ang pangyayaring ito. Dahil hindi niya matatanggap ang kahihiyang sinapit mo. Kaya nga po, Ma. Mabuti na lang wala na si Papa. Paano yan? Tuloy ka pa rin ba? Hindi ka ba aatras? Dangal mo na ang nakataya rito, kaya mag-isip kang mabuti. Yun na nga po, Ma. Nadungisan na ang dangal ko. Ngayon pa ba ako susuko? Mahal mo ba si Oswald? Mahal ko po. Habang tumatagal, unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya may sapat na akong dahilan para ipaglaban ko siya. Pero, paano kung tuluyang masira ang ating pangalan?
Paano kung mawala ang respeto ng mga tao sa ating paligid? O sino ba sila sa buhay natin para magpa-apekto tayo sa kanila? Hindi sila kawalan sa atin. At hindi tayo basta nalang huhusgahan ng mga tunay nating kaibigan na nagmamalasakit sa atin. Ay, sige, ikaw ang bahala. Kung diyan ka masaya, hindi kita pipigilan. Basta narito lang ako para umalalay at sumuporta sa lahat ng iyong gagawin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, masasabi kong isang trauma ang iskandalong yon. Subalit, hindi ko nakitaan ng kahinaan ng loob si Fatima. Kaya naman, lalo ko siyang hinangaan at minahal. Siya ang klase ng babaeng karapat-dapat ipaglaban, maging hanggang sa kamatayan. Ibang klase talaga ang ex mo. Parang tigre. At nagmukhang kawawang tupa si Fatima. Marahil nga'y ganun ang tingin ng karamihan, pero kung lalaliman mong yung pag-iisip, mas nakakaawa si Debbie. Masyado siyang desperada. Oo nga eh. Paano yan? Hanggang kailan ka tatagal sa ganyang sitwasyon? Hindi ka talaga tatantanan ni Debbie dahil para siyang aninong laging nakabuntot sa'yo. Di matira na lang sa amin kung sino matibay. Darating din ang panahong isa sa amin ang susuko at titiyakin kung hindi ako yun. Kumusta naman kayo ni Fatima? Meron na ba kayong formal na relasyon? Wala pa eh. Pero hindi na importante yun. Mahal ko siya at alam kong mahal na rin niya ako. At yun ang mahalaga. Maniwala ka sa akin, Fatima. Mahal na kita. Alam ko, hindi naman ako manhid. How about you? Mahal mo rin ba ako? Aaminin ko, sa umpisa, hesitant ako dahil nga may girlfriend ka na. At nakita ko agad yung sakit ng ulong dapat kong harapin. Yun ngang inaalala ko. Nalandat ka sa isang malaking kahiyan. Kaya sana naman, hindi ka umatras sa kasunduan ng mga magulang natin. Hindi na yung kasunduan nilang nakataya dito, kundi yung aking dangal at pag-ibig. Tama ka. Kaya tatanungin uli kita. Mahal mo ba ako? Hindi kita masasagot ng diretsyo. Dahil gusto ko makatiyak sa aking nararamdaman. Basta ang alam kong sigurado, masaya ako kapag magkasama tayong dalawa. At panatag ang kalooban ko sa kabila ng mga pangyayari. Ganun naman pala eh. Kaya pwede na siguro tayong magkaroon ng formal na relasyon. O ano? Tayo na ba? Sige, bahala ka. Tay, formal na pong relasyon namin ni Fatima. Girlfriend ko na po siya. Very good. Pinasaya mo ko, anak. Sayang at wala na ang kaibigan ko. Hindi niya masasaksihan ang kaligayahang nararamdaman ng kanyang unika iha. Pareho lang po kami, Tay. Dahil uniko iho niyo naman ako. Kaya nga match na match kayo. Kaya dapat ngayon pa lang mapag-usapan na ninyo ang inyong kasal. Kung magsalita kayo, Tay, parang ganun lang kadali yun. Anak mayaman si Fatima at simpleng buhay lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Hindi na mahalaga yun. Dahil lahat naman ng bagay pwedeng pag-usapan at pagkasunduan. Mr. Romantico. Mr. Romantico, walang mapagsidlan sa galakang aking puso.
dahil naging formal na ang aming relasyon. At batid kong masaya rin si Fatima dahil nakikita kong ngiti sa kanyang mga labi at nasisilayan ko ang bituin sa kislap ng kanyang nagniningning ng mga mata. Oswald, isa lang yung nakikita kong solusyon sa problema natin. Ano yun? Sumama ka sa akin. Doon na lang tayo manira sa California. Hindi ganun kadali yun, Fatima. Una, wala akong US visa. Magagawa natin yun ng paraan. Akong bahala. Malaking gastos yan. Wala akong pera. No problem. Akong bahala sa gastos. Nahiya na ako, Fatima. Ngayon ko lang na-realize na hindi tayo bagay. Mayaman ka at simpleng tao lang ako. Ano naman ngayon? Pera na ba ang sukatan pagdating sa pag-ibig? Lahat pantay-pantay sa pag-ibig. Walang mahirap, wala ring mayaman. Sa pelikula at teleserye lang nangyayari yun. Malayong malayo sa tunay na buhay. Ano ba ang tingin mo sa ating dalawa? Sa palagay mo ba isa lang itong nobela? Hindi, Oswald. Dahil tunay at wagas ang pagmamahalang namamagitan sa atin. Sigurado ka ba riyan, anak? Opo, Mama. At isasama namin kayo. Wala naman pong problema sa inyo dahil meron na kayong visa. Ay, matanda na ako. At gusto kong gugulin dito sa Pilipinas sa mga huling sandali ng buhay ko. Ma, huwag niyo sabihin yan. Dahil ang tingin ko sa inyo, tatagal pa ng 10 hanggang 20 taon ang inyong buhay. Huwag ako ang iyong alalahanin. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang plano at pangarap niyo ni Oswald. Kasama kayo sa plano namin, Ma. Hindi namin kayo pwedeng isang tabi. Basta, unahin niyo ang bagay na dapat unahin. Saka niyo na lang ako alalahanin kapag maayos na ang lahat. Ang swerte mo, anak. Ikaw ang lalaki, pero ikaw ang bibigyan ni Fatima ng marangyang buhay. Yun nga pong nakakahiya dahil akong lalaki. Ay, ayan na. Ayan na. Sino? Dumating na ang kontrabida. Bakit? Anong kailangan mo? Gusto ko lang po makausap si Oswald. May importante ako sasabihin. Ano ba yun? Sabihin mo na. Di ba ninyo ako papapasukin? Paano kung dito ka naman magkalat ng at magskandalo? Talagang mag-iiskandalo ako dito kapag hindi niyo ako kinausap ng maayos. Sandali, oh. Ano ba problema mo? Hindi mo ako maaaring takasan, Oswald. Pwede ba patahimikin mo na ako? At manahimik ka na rin. May importanteng bagay ka dapat malaman. Kung ano man ang sasabihin mo, wala na akong pakialam. Buntis ako, Oswald. Kaya dapat mo ako panagutan. Ano? Kailan ka pa natutong gumawa ng fake news? Yun ang totoo. 3 buwan na akong buntis. At ikaw ang ama na dinadala ko. Mr. Romantico. Kay rami ng pag-ibig. Mr. Romantico, sinikap kong maging kampante dahil malaking posibilidad na pawang katang isip lamang ang kwento ni Debbie. Ganun pa man, ay nakaramdam pa rin ako ng pangamba at pag-aalinlangan dahil isang malakas na dagok ng kapalaran ang aking maaaring harapin. Isang malaking sagabal na nakahambalang sa aking dadaanan.
Sa palagay mo ba, mapapaniwala mo ko sa iyong kasinungalingan? Eh di bahala ka kung ayaw mo maniwala. Talagang hindi ako naniniwala kaya umalis ka na. Huwag mo ko ipagtabuyan dahil pagsisisihan mo to. Pinagbabantaan mo ba ako? No way! Hindi mo ako kayang takutin. Hindi ka to tinatakot dahil gagawin ko talaga yon. Gagawin ko ng part 2 ang nag-viral kong video. Anong gusto mong sabihin? Ikakwento ko na tinakasan mo ang obligasyon mo sa akin. At pagkatapos, maglalaslas ako ng pulso. Walang iya ka, Debbie. Wag na wag mo yung gagawin. Pwes, isa lang ang dapat mong gawin para mapigilan ako. Ano yun? Pakasalan mo ako. Ano? Dahil kung hindi, ikakalat ko sa social media ang isang suicide video at ikaw ang sisisihin ng buong mundo! Nananakot lang ang babaeng yun. Alam mo naman kung gaano siya kadesperada. Sana nga po, Itay. Saywar ang gustong digmaan ni Debbie, kaya dapat alam mo kung paano ka lalaban. Pero paano nga? Anong dapat kong gawin? Kailangan patunayan muna niya na totoo nga ang kanyang sinasabi. Kaya hintayin mo lumubo yung tiyan niya. Paano po kung ganun nga ang mangyari? O di hintayin mo lumabas ang bata at magpa-DNA test kayo. Dahil yun lang ang magpapatunay na ikaw nga ang ama. Matagal na proseso po yun, Tay. Hindi po papayag si Debbie. Wala siyang karapatang mag-demand. Dahil karapatan mong mapatunayan kung ano talagang totoo. Pero paano rin pong plano namin ni Fatima? Hindi ko po hahayaang gumuho ang mga pangarap namin. Tamang tatay mo, Oswald. Kailangan patunayan ni Debbie yung mga sinasabi niya. Pero paano kung buntis nga siya at akong ama ng batang dinadala niya? Huwag kang mag-isip ng advance. Maghintay ka ng tamang panahon. Fatima, at patawarin mo ko kung pati ikaw nadadami sa aking komplikadong sitwasyon. Ang problema mo, problema ko na rin. Ang kalbaryo mo, kalbaryo ko rin. At kahit pa kasing bigat ng mundo ang dalahing iyong pinapasan, tutulungan kita magbuhat. Ipaglalaban kita at hindi kita iiwan. Ganyan kita kamahal. Mr. Romantico. Mr. Romantico, ang buong akala ko yung magdadalawang isip na si Fatima at hindi matutuloy ang aming plano at pangarap. Subalit kabaligtaran yun ang aking inaasahan. Dahil lalong humigpit ang kanyang pagkapit sa aming sumpaan, bagay na nagpatatag sa aking kaloobang nauubusan ng lakas. Para akong tupang ligaw na hindi alam kung saan susuling, subalit si Fatima ang nagsilbing ilaw na gumagabay sa aking madilim na landas. Sigurado ka ba? Baka naman false alarm lang yan. Aaminin ko, sinungaling ako. Pero sa pagkakataong ito, nakakatiyak akong totoo ang sinasabi ko. Anong reaksyon ni Oswald? Ayaw niya maniwala. Kaya binigyan ko siya ng panahon makapag-isip. Sa palagay mo ba, makukumbinsi mo siya? Just wait and see, Paolo. Kaya ay handa mo na yung sarili mo. Dahil malamang na ikaw ang kukunin niyang best man kapag natuloy ang aming kasal. Anak mo rin yun. Ayoko munang mag-assume hanggang hindi pa na isasagawa ang aming DNA test. Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Gusto ko makatiyak, Fatima. Alam ko, nag-aalala ka sa akin. Tama ka.
Labis nga ako nag-aalala para sa'yo eh. Alam kong labis kang masasaktan. Kaya patawarin mo ako. Wala kang kasalanan. Dahil may namamagitan na sa inyo noon, bago pa lang ako dumating sa buhay mo. Yun nga eh. Bakit hindi ka kagad dumating? Sana nakilala kagad kita bago pa lang nagtagpon landas namin ni Debbie. Huwag kang mabuhay sa nakaraan. Tapos na yun. Ang importante, ang kasalukuyan. Harapin mo ito ng buong tapang. At huwag kang mag-alala. Dahil lagi lang ako nasa tabi mo. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. May nakausap na akong doktor na magsasagawa ng DNA testing kay Oswald at sa anak mo. Bakit ikaw? Iyon ang pakiusap ni Oswald. Para daw hindi mabahira ng pagdududa ang resulta. Sa bagay, hindi ako papayag na si Oswald ang maghanap ng doktor. Mayaman ang babae niya, kaya pwede nilang pikiin ang resulta. Pero mapagkakatiwalaan ba naman kita? Sanggang dikit kayo ni Oswald. Sabi ko naman sa'yo, patas ako, di ba? Dahil pareho ko kayong kaibigan. Kaya magtiwala ka sa akin. Dumating ng araw na inyong pinakahihintay. Dahil malalaman nyo na ngayon ang resulta ng ginawa kong DNA test. Sige, Doc. Sabihin niyo na. Huwag niyo naman ako ibitin pa. Kaya ito na. Hawak ko na ang sobre ng resulta. Sige, Doc. Buksan na po ninyo. Ayon dito sa resulta ng DNA test ni na Oswald at baby Joshua, ang percentage ng kanilang DNA matching ay... Bakit, Doc? Bakit kayo natigilan? Doc, Ano ba talagang resulta? Mr. Romantiko. Kay dami ng pag-ibig. Dear Mr. Romantico, ganun na lang ang kabog ng dibdib ko. Lalo pat ibinibiti ng doktor ang paglalahan ng katotohanan. Inaabangan naming lahat. Sunod-sunod ang aking pagbuntong hininga sa bawat salitang babanggitin ng manggagamot hanggang sa marinig namin ang hindi inaasang resulta ng aming DNA test. Doc, masyado niyo kami sinususpense. Siya nga naman, Doc. Sabihin niyo na ang resulta ng DNA test namin ni Baby Joshua. Okay. Ito na. Sasabihin ko na. Ang DNA matching ni na Oswald at baby Joshua ay 0%. 0%? Paano nangyari yun, Doc? Anong ibig sabihin nun, Doc? Hindi ako ang ama ni Baby Joshua? Ganun na nga. Teka, sandali. Mukhang may anomalyang nangyari. Sandali lang. Huwag na muna kayo mag-react. Kalma lang kayo. Hintayin nyo na muna matapos ang sasabihin ni Doc. Sige, Doc. Paliwanag niyo mabuti. Ano ba talaga nangyari? Baka naman nagkamali lang kayo. Matagal ko na itong ginagawa, kaya hindi ako maaaring magkamali. Kung gano'n, ano po talagang ibig sabihin ng resulta ng DNA test namin? 0% nga. Yun ang resulta. Hindi mag-ama sina Oswald at baby Joshua. Pero may isa pa akong sobre. Titingnan ko kung anong result nito. Yun naman pala eh. May pangalawang DNA test na ginawa. Baka yan ang tama. Sige, Doc. Buksan nyo ng pangalawang sobre. Baka sakaling iba na ang resulta. Okay. Bubuksan ko na. Ang
resulta ng pangalawang DNA matching ay 99.99%. Yon! Sabi ko na nga ba, mali yung una eh. Walang mali, Debbie. Ha? Parehong tama ang resulta ng dalawang DNA testing na ito. Eh, paano po nangyari yon? Bakit magkaiba ang resulta? Dahil magkaiba rin sila. Oo. Hindi na DNA sample ni Oswald ang kamats ng DNA ni Baby Joshua. At siya ang tunay na ama. Kung ganoon, kanino pong DNA sample ang pangalawang DNA test? Kay Paulo. Ano? Si Paulo? Oo, Debbie. Si Paulo ang tunay na ama ng iyong anak. Patawarin mo sana ako, Oswald, kung naglihim man ako sa'yo. Hindi ko kasi akalaing magbubunga ang aking katrayduran. Nagpa-DNA test ka rin kay Doc dahil nagdududa ka. Ganun na nga. Kaya pasensya na rin kung doble ang binayaran ni Fatima. Wala yun. Maliit na bagay. Pero teka muna. Bakit nga ba nagkaganon? Paano kayo nagkaroon ng ugnayan ni Debbie? Nagkaroon kayo noon ng matinding pag-aaway. At niyaya niya akong uminom. At nang malasing kami, hindi namin napaglabanan ng tukso. Magdamag namin pinagsaluhan ng nakaw na kaligayahan. Paulo, hindi ko alam kung dapat nga ba akong magalit sa ginawa mo dahil sa totoo lang, parang gusto ko pa nga matuwa at magpasalamat sa iyo. Kaya ikaw nang bahala kay David sa baby, ha? Oo, Oswald. Handa akong panagutan ng aking nagawang kasalanan. Pareho tayong lasing noon. At isang gabi lang yon. Oo. Isang buong magdamag. At nang tayo'y magising at mahimasmasan, inulit pa natin, hindi ba? Pero yun ang una at huli, hindi ba? Hindi na yun nasundan pa. Oo nga, pero malay ko ba kung magbubunga ang nagawa nating kataksilan kay Oswald? Pero mas maraming beses ang nangyari sa amin ni Oswald. Bakit nagkaganon? Malay ba natin na mas fertile ka nung gabing may nangyari sa atin? Kaya nagbunga yun. Siguro nga. Pero paano yan? Ano ngayon ang balak mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ko tatakbuhan ang obligasyon ko. Pakakasalan mo ko? Saka na natin pag-usapan yan. Ang pagtuunan natin ng pansin, ang kapakanan ng anak natin. Mr. Romantico. Mr. Romantico, ang sarap ng aking pakiramdam dahil biglang lumuwag ang aking masikip na dibdib at nakalag na rin ang lubid ng balakid na nakagapos sa aking mga paa at malaya na akong makalalakad sa tuwid na landas patungo sa hinaharap kong maliwanag na bukas. Paano yan? Tuloy ba ang plano niyong sa Amerika manirahan? Hindi naman kayo willing sumama, kaya huwag na lang. Ibebenta ko na lang yung properties ko doon at magtatayo na lang kami ni Oswald ng negosyo. Mabuti naman kung ganun, anak. Mas masarap pa ring mabuhay at manirahan dito sa sarili nating bayan. At practical din dahil hindi mataas yung standard of living dito sa Pilipinas. Tama. O kailan pala kayo magpapakasal? Hindi na siguro ninyo yung kailangang patagalin dahil nasasabik na ako magkaroon ng apo.
Sa wakas, matutuloy na rin ang ating pagiging magbalae. Oo nga. Ang buong akala ko talaga'y mauudlot ang kasunduan yun ni Fernando. Kung saan man siya naroon ngayon, alam kong matatahimik na siya. Dahil wala nang hadlang sa aming kagustuhan. Tama ka. Pero ano namang kasiguruhan ko na magiging matino ang anak mo? Dati pala siyang playboy. Uy, dati pa yun balae. Matinong-matino ang anak ko. At hindi sa si Raulo para pakawala ng anak mong umod ng ganda na nagmana sa iyo. Ay, nako balae. Pati ba naman ako'y bobolahin mo pa? Aba, ano bang malay natin? Kung magpapadala ka ba sa buladas ko, di ayos ang buto-buto. Tumigil ka nga riyan. Mga gurang na tayo. Walang pili-piling edad ng pag-ibig. Babata ka ng 30 taon kapag ako naging jowa mo. Dahil magaling akong mag-alaga. Fatima, hindi ko talaga lubos maisip na biglang maglalahong malaking sagabal sa ating mga pangarap. Kaya nga, hindi tayo dapat sumuko. Lahat ng laban, mapagtatagumpayan kung haharapin ito ng buong lakas at buong tapang. Wala na akong masabi. Para akong si Papay at ikaw ang aking spinach dahil ikaw ang pinaguhugutan ko ng lakas. Ganun din ako, Oswald. Sinisikap kong maging matatag dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Naging matagumpay naman ang karir mo ron sa Amerika, hindi ba? O aanin ko naman ang tagumpay kung wala akong paglalaanan nun. Success is a failure if there's no one to share it with. Nagpapasalamat ako dahil nandyan ka para may makasalo ako sa aking tagumpay at nag-uumapaw na kaligayahan. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa wakas ay natapos na rin ang aking kalbaryo dahil nawalang lahat ang mabigat na pasaning nakaatang sa aking balikat. Ganun pa man, ay hindi doon nagtatapos ang lahat dahil kailangan naming ayusin at plansyahin ang mga natitirang gusot. Debbie, patawarin mo ko kung nasaktan ko ang iyong damdamin. Oh, Debbie, hindi ko naman talaga intensyong iwan ka. Masyado lang akong nasakal sa sitwasyon. Alam ko, masama at nakakasakal ang ugali ko. Kaya patawarin mo rin ako, Oswald. Ganon din sa'yo, Fatima. Patawad sa pananakit ko sa'yo. Wala yun. Madali namang indahin ang sakit ng katawan kaysa sakit ng kalooban. Oo, aaminin ko. Sumama ang loob ko sa inyo. Pero kasalanan ko rin dahil ako ang nagtulak kay Oswald papalayo sa akin at papalapit sa'yo. Ay naku, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ang importante, pare-pareho na tayong nasa mabuting kalagayan. Siya nga pala, Debbie, kailan mo pabibinyagan ang iyong anak? Napag-usapan na namin ni Paolo within this month, pero wala pang specific day. Kukunin mo ba kaming ninong at ninang? Ay, syempre naman. Yun. Para meron kaming big time na sponsor. Oh, hindi naman big time. Nakakariwasa lang ng konti. Basta, ang gusto ko, en grande ang binyag ni Baby Joshua. Marami
Maraming salamat sa bonggang party. Kay Fatima ka magpasalamat dahil sa bulsa niya nanggaling ang ginastos dito. Alam mo pare, ang swerte mo talaga kay Fatima. Bukod sa maganda, mabait at matalino, malaki pang bulsa. Perfect package. Yun ang tunay na jackpot. Sabihin na lang natin sa akin tumapat ang ruleta ng magandang kapalaran. Fatima, wala na akong mahihiling pa. Dahil kumpleto na ang buhay ko. Pareho lang tayo, Oswald. Because you make my life complete and satisfied. At masasabi kong ako na ang pangalawa sa pinakamapalad na tao sa balat ng lupa. Bakit pangalawa lang? Sinong una? Sino pa? Ay di ikaw. Oo nga pala. Ako nang pinakamapalad na tao sa planetang Earth. Dahil nasunggit kong pinakamataas at pinakamaningning na bituin. Hindi ka lang 1 in million, kundi 1 in a billion. Dahil iba ka sa lahat. Mr. Romantiko. Kay rami ng pag-ibig. Mr. Romantico, sa ngayon ay may 2 na kaming anak ni Fatima at patuloy kaming namumuhay ng masaya at tahimik. Samantala'y nakasal na rin sina Paulo at Debbie at 2 na rin ang kanilang anak. Hanggang sa ngayon ay napanatili naming 4 ang aming good friendship. Hanggang dito na lamang po, Mr. Romantico. At maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham. Lubos na gumagalang, Oswald. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon ni Chiquit Amor. Mga giliw naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantic.